Good evening, Miss Chris Guillermo Yap. Good evening, Coach Romel. Ayan, magandang gabi po sa ating mga ka-Tuesday habit, no? At sa Martes ngayong gabi, a far cry from what was our Tuesday night last week. Hindi natin alam, magbabagyo pala kinabukasan. Actually, may bagyo na nung gabi na yun. Hindi natin alam. So, sa mga tinamaan po at naapektuhan ng bagyong Karina, pinapanalangin po namin ng inyong kagyat na pag-recover mula dun sa mga ano no damages and Mm-mm. losses na dinala ng bagyong Karina. At siyempre nakakalungkot panoorin sa TV. Pero taon-taon no? Taon-taon talaga may ganun. So dapat talaga tayo maging handa. At tayo maging handa. Kamusta ka naman, Miss Chris? Okay naman, Coach. Grabe lang yung I second the notion about yung Bagyo Karina, Coach. Actually, lumabas nga, in terms of rainfall, mas madami na or nalagpasan na niya yung Bagyong Ondoy, which actually was talagang momental yung yung Bagyong Ondoy sa atin 'di ba? Parang grabe yung naging impact noon sa atin. And ngayon yung Bagyo Karina, talagang parang same yung naging impact dun sa ating mga kababayan. So, we're praying that everyone's safe and of course, yung preparedness talaga sa typhoon, lalo na sa Pilipinas talaga, that's part of our lives eh. Oo, bahagi na yan. Bata pa ako, ganyan na talaga. No? Sa mga, of course, yung mga perennial na tinatamaan, Valenzuela, Malabon, no? Marikina, yung Araneta Avenue sa Quezon City, and ngayon, ano rin, no? Lumalawak na yung naapektuhan. So, again, sa lahat po ng mga tinamaan nung nakaraang bagyo, in one way or another, yung mga may kamag-anak din po na we pray for you. And of course, yung mga pasalamatan natin yung mga first responders, no, yung mga rescuers, yung mga nagsipagtrabaho sa restaurant industry, sa food industry, sa convenience stores, no, sa mga iba pang mga sangay ng ating lipunan na kahit bumabagyo ay nagsipasok, no, mabuhay kayo. Sapagkat yung serbisyo pinagkaloob nyo sa oras ng pangangailangan ng ating mga kababayan ay talaga naman pong very much appreciated. At binabati natin, speaking of very much appreciated, of course, very much appreciated yung mga early birds, yung mga classmate natin na alam nila na 8:25 talaga tayo nagsisimula. Doon mo masusukat pag ano ka no? Pag talagang regular ka, alam mo 8:25 nagsisimula. Because early is on time is late, late is unacceptable. Boris Pido, mula pa sa ibang bansa, ganun din naman si Sherwin Julius De Leon sa Langsang, magandang gabi sa iyo. Kung hindi ko lang kung anong oras na dyan bro, pero magandang araw sa iyo. Ayan. Cornelia Jeronimo, magandang gabi po. Jet Nava, sa industriya rin yan, nasa IT, mga larangan ng POS, si Jet Nava. Si Chef Jordan Bernardo at ang Team Mad Cafe, magandang gabi sa inyo lahat. Ayan, good evening sa inyo. At ang aking pinsan, na apektuhan din yata ito ng baha sa bandang Maynila, si Ryan Yandok Tison. Na talagang ano naman yan, originating from Orani, Bataan, pero syempre nagtatrabaho rito sa Maynila. Si Minor de Guzman, isa sa mga pinaka-original nating classmate yan every Tuesday night. Gayun din naman si Victor Mempin mula sa United Kingdom at si EJ Uy at ang kanyang poging-poging tatay na si Edwin Uy. Yan ay mga taga ano yan, Chris, mga taga Estados Unidos, no, sa New Jersey. Pero ngayon nandito sila sa Pilipinas at magbabakasyon. Magkikita-kita kami soon. No? So magandang gabi sa iyo, EJ Uy at parang Edwin Uy. At syempre batiin natin si Ma'am Sining. Si Ma'am Sining Demate na taga May Kawain, Bulacan. Ako naapektuhan din sila, Chris, nang binaharin sila. Mm-mm. So Mm-mm. sana po ma'am ay nakapagpatuyo na kayo ng mga nabasa. At ang ating kaibigan at kapartner dito si Komi Mizark Victor Espina Barona ay nanonood ng Zark's Burger. At sa mga team Zark's Burger dyan na nanonood. At syempre pa sa team Buffalo Swings and Things na nanonood. Magandang gabi po. Ray Perez ay nanonood din. So, pagpatuloy natin, Chris, no, para at least itong show natin nakakapagbalik ng normalcy. Sabi na, Mm-mm. mabalik tayo sa pagiging normal at ating Tuesday habit. So, simulan natin sa pamagitan ng pagre-recap ng ating top 3 takeaways from last episode with always exciting,
always fun to be with, na si Coach Donald Tenorio. Ngayong gabi dapat nasali sila pero naglalaro sila sa niebe, no? Naglalaro sila sa snow with the family. So enjoy the snow dyan sa Australia, no? Kung saan lugar sa Australia may snow. Nagpunta sila. Makikipagkwentuhan tayo kay Donald next week at saka kay paring Norman. So alamin natin kung saan yung merong snow at saan sila nagpunta. So top Yes. 3 takeaway tayo, Miss Chris. Nakakatawa yung word na niebe, no? Pag sinasabi mo Niebe. yung word na niebe, parang nag-e-enjoy ka na agad. Masaya na agad yung Niebe. word na yun, Diba? niebe. So, last week, ang ganda nung naging topic natin, ang ganda nung naging kwentuhan natin kasi yung topic natin is about how to make the most out of your customer feedback, di ba? How to use yung customer feedback and to improve your resto negosyo. So, medyo puno ang aking notebook, pero number one talaga sa akin is sincerity and genuine human connection is always the top and critical and essential. Ang dami kong talagang nilagay dito na triple Adjectives. lahat ng adjectives, imperative, yan lahat. But Pang-uwi. Ha. ito daw talaga ang hinahanap ng ating customers who have given feedback, yung sincere and genuine human connection. Well, yun yung ano no, yung in fact kung susuriin mo, it talks about the origin of your intention, which is from the heart, di ba? Kung yung sincerity, when you talk about sincerity, genuineness of your intention, nanggagaling sa puso yan, di ba? Kaya nga sabi nila, di ba, yung service and hospitality and service industry is not for everyone. Alam, it takes a special kind of person who's really genuinely caring, no, sincerely concerned about other people's welfare para mag-succeed ka sa hospitality and service industry. So in the same manner, you talk about customer feedback, yung openness ng isip mo, nagmumula yan pag yung sincerity mo to do better. Yan. Ba? Ang sa aking second key takeaway naman is that table visit still remains to be the most important or the most critical. Lahat na naman ng adjective ko talaga nilagay ko dito. Tool for customer feedback. Ako po old school, no? Talagang if there's one, sisiwalat ko na total nanonood si Peter Ang, aking kaibigan mula sa nasa Thailand ngayon yan, pero kita mo nagbabakasyon pero nanonood si Peter Ang. Kasama yan ng mga kaklase namin ni Arnold Regalado, ni Edwin Uy. Tuwa si Ma'am Sining kasi mga estudyante niya present dito. Nanonood rin si Coach Melody, so lalo akong ginanaang sumagot sa mga tanong. No? May Coach Melody, Tapa Queen ng Tapa King. Yan. At si Mami Sin Pineda, siyempre pa, lalo na akong na-motivate lalo, gagalingan ko na lalo. Andan ng aking biyenan, di ba? si Pepe Pimentel lang. Aking biyenan ay nanonood, ang Reyna ng Parañaque. So kahit ilang eleksyon pa ang dumaan, no? Siyempre walang undisputed queen of Parañaque pa rin si Mami. At si Paulo Trinidad, si Quincy, si Rich de la Fuente, si Eman Torres, si MJ Regondola, ay all present gaya ni Victor Barona. So to answer your question, ito isisiwalat ko na yung sikretong malupit, no? If there are siguro 10 things that pag in-interview ako, no, ni Oprah or ni Boy Abunda, no, tinanong ako, what are the 10 things that made you successful in the restaurant industry? As a top 3 yan. No? Table visits yung naging sekreto ko para humusay ako at mahasa, no, sa larangan ng hospitality service and even sa larangan ng quality. Kasi yung pagte-table visit gives you a first-hand account, no, from the customers themselves. At saka diyan nagmumula yung no, yung diyan mo hindi nagmumula kundi diyan mo mapapatunayan kung gaano ka ka-appreciative sa mga customers na pumasok sa restaurant mo. Kasi kung hindi mo man lang sila mabisita, paano mong nasabi? Sabi nga, nung nag-viral dati, paano mo nasabi? Paano mong nasabi na nagpapasalamat ka nung pumunta sila, hindi mo binisita? So ako noon, I make it, a disciplined effort talaga, no? Every day, ang motivation ko is to do 100% table visit. Kahit yung restaurant na pinagtatrabaho ko rito, dati is talagang taas-baba. Wala akong differentiation between a lounge table or a bar seat or a table in the second floor in the main dining hall. No, I'll make it a point na kaming mga MIC will visit.
And I personally, pag naka-duty ako, no, sa Mhm. front of the house, I will make it a point to visit the tables 100% of the time because it's a rare opportunity to meet your customers. 'Di ba? Kung nag-marketing ka, ayan na sila. Dumating na sila, oh. Yung mga niyaya mo. So, iniisip mo parang bisita, 'di ba? Sa isang handaan, kung ikaw yung host, talagang bibisitahin mo sila, kakamustahin mo, no? At hindi pa, and just to qualify, no, hindi pa gaanong uso ang social media nun. No, yung mga reviews, etc. But Mm. lalo ngayon, dapat lalo mong binibisita, no? Because kaya diyan nag-originate, Chris, yung ano yung one goal, no? Yung to make each customer eager to come back and excited to share their Yes. experience with Yes, others. yes. Ang objective mo, bago lumabas ng pintuan, kamustahin mo na. 'Di ba? Kung mayroong pagkakataon, 'di ba? At may pagkakataon hindi naging maganda yung kanilang karanasan, at least bago umuwi, magagawan mo ng paraan. At Mm. syempre, para mas maging anticipative pa, hindi ko alam kung pe-preempt ko yung top 3 takeaways mo, pero ang kapatid ng table visit at kaakibat niyan is yung check back. Mm. Kasi yun, 2 bytes pa lang, chine-check back na dapat ng server, and if there's anything, no, any feedback, whether good or bad, bago mag-table visit yung manager, dapat kinakausap ng server. By the way, Miss Chris, kung ikaw yung MIC ko, Miss Chris, bisita ko na po yung table 31, no, ito po yung mga feedback nila. Para in that way, pag nag-visit yung manager, hindi uulitin lang yung sinabi ng server. Di Mm. ba? Pare-pareho kayong how's your food, how's your food, how's everything, how's everything, di ba? So yun, no, napahaba yung sagot ko kasi yan ang isa sa mga, ika nga, kung meron kayong sa soundbite or i-screen grab sa lahat ng sinabi ko rito, yan yung ano na yan, no? Yan yung portion na yan na dapat yung i-save, no? At ulit-ulitin yung kahalagahan ng 100% table visit. Yes. Actually, yan yung pinoint out natin last time and last week na even if there's social media na doon nakakarating din sometimes yung mga feedback natin, but dapat lahat talaga ng customer na pumunta sa inyong negosyo or kumain inside your restaurant, lahat yan nakausap natin. Diba? So, By yung... the way, Chris, isa sa yung mga nagbalik eskwela pala, no? Mag-ingat po tayo. Siyempre, hindi pa naman talagang kalmado yung panahon. So, maging leksyon nawa sa atin yung nangyari last week, no? At mag-ingat po tayo maging ready. Yung mga estudyante, sometimes they take it for granted, no? Yung hindi uuwi agad, no? Or hindi, ano, no? So, nakita natin kung gaano karami yung mga na-stranded, gaano kalalim yung baso. Mag-ingat po tayo. Speaking of students, si Juan Lucion ay nanonood ngayong gabi. Si Juan ng aking anak na nakatira malapit sa UST sapagkat doon siya nag-aaral. Si Bong Villanueva, no, ay naririto rin. Magandang gabi, Bong. Si Benito Sambo nandirito na rin. At syempre pa si Ivy Par Alcantara na linggo-linggo talaga narito. Ang ating mga kaibigan mula sa BBQ Chicken na pinamumunuan ni Don Mordy. Magandang gabi, Don. At si Kaiser Mendoza, si Dandy Kiambao, si Erwin Lance Gallego, na siyempre talaga namang from day one yan, naging guest din natin yan mula sa Hotel Marciano. Si Aisel Tamonan at akin pong naging kabatch to sa original SEALs ng Shakey's, no? Si Aisel, yan yung batch 1 ng SEALs. No? At si Del Vincent Wanimo. Si Chris, sorry na ano kita na interrupt. Go ahead, please. Okay lang, Coach. Actually, last but not the least, of course, is that each feedback is coming from a place of concern. So use each feedback as an opportunity. Kahit galit yung feedback, kahit malumana yung feedback, iba-iba yung types of customers natin. But the fact na nagbigay sila ng feedback, it means it's coming from a place of concern pa din sa brand mo or sa negosyo natin. So use each feedback as an opportunity to be better, 'di ba? Whether it's yung constructive feedback or feedback na you're doing a great job, use each feedback as an opportunity to be better. Sabi Yep. nga natin, 'di ba? Yung the best way to say thank you is to be better. Yes, in the same manner, the best way to really apologize and say sorry is to do better. Mas actions speak louder than words. Agree dyan si Ulysses ng aking pinsan mula sa Maxis Group of Company, no? At sabi ni Don Mordy, table visit and check back. Yes. Well, ba-validate ko lang, no? Sa totoo mga kapatid, no? Yung feedback po ng customer, it all starts with your mindset, kung anong pananaw mo. And ako parating kong binabanggit, lalo mag-ingat po tayo yung kagaya tayo nag-o-offer
hindi natin sila magbabayad o bibigyan natin ng free item, no? It might cause it might be misinterpreted. So ang ako sinasabi ko parate, no, ito I think it will explain yung third takeaway mo is that I always say, no, if I offer anything, it's not for anything, but just to appreciate the fact that you gave feedback. Because you could have simply walked away, said nothing, and did not come back anymore sa aming restaurant. The mere fact na nagsasalita kayo, alam mo, it takes effort, no, and emotional investment para mag-complain, no. Sabi nga nung resto quote natin, di ba, you learn a lot from your most unhappy customers, di ba? So, appreciate natin. Pwede naman kasing tumahimik sila, hindi na lang sila bumalik. At worst, no? Hindi mo nalaman sapagkat nagsalita na lang sila ng word of mouth. Ay, nako, wag ka pupunta dyan. No? Hindi mo alam. So, the mere fact na nalaman natin yung feedback ng customers, it should be something that we should really appreciate. And again, the best way to appreciate our customers is to do better. Hindi rin pwede yung na may nangyari na sa kanila ngayon, pagbalik sa susunod na ibang branch or even the same branch, ganun uli nangyari. Talagang kahit anong sorry mo, malalaman ng tao that you are consistent in the wrong way. Yun. So maraming salamat din po kay Maria Rosana Cirelos. Good evening sa mga taga Team Max's Restaurant. Of course, si Mark Gamboa, kaibigan natin dyan sa Max's Restaurant Group. Si Jim Senon, na ngayon ay nasa Kabalin Group na siya. No? Si Charis Wenco San Jose ay nanonood rin po. At si Renz Peter Guevara, si Janice Kerubin, sa mga kasama ko to sa industriya, maski nung araw pa. No? Hindi sinasabing matanda si Netnet, no? Pero bata pa yan nung nagsimula. No? Annabel Johnson, magandang gabi sa iyo. Si GL Dordas, si Nulay, I hope I read it right. Magandang gabi sa inyo. So ano ba ang topic natin ngayong gabi, Miss Yun. Chris? Grabe po na yung word na kanina, Coach. And this is actually one of the key words of our topic today. Yung consistency, di ba? So for today, we talk about quality, excellence, and consistency, and why we must be consistently excellent for our resto negosyo to succeed. Okay. Medyo tongue Napakataas twister. naman na nun, Chris. Napakataas na standard. Consistently excellent. Parang walang pahinga, no, sa pagiging excellent. Yes. Actually, pag-uusapan natin ngayon, Coach, kung paano yung effectively being excellent in a consistent way, di ba? Kasi kung it comes naturally, kung ganun kataas talaga yung standard mo, it will really be easy, di ba? So anyway, before I preempt yung questions natin, sisimulan ko na yung mga pang Miss Universe na questions natin. Kaya yata nagpunta sa Niebe si Donald eh. Nalaman niya pang Miss Universe yung mga tanong ngayong gabi. Actually, sabi niya yata last week, parang pang Mr. USA daw. Pero ngayon, pang Miss Universe na siya. Okay. So, I'll go right into it. What are some key practices or systems that can help ensure excellence in both back of the house and front of the house? Alam mo, sorry Chris, bago ko sagutin, nakakatuwa naman itong bumabati sa akin, si Ma'am Maru. Naku ma'am, talaga natatandaan kita, manager ko to. Dati sa kay Mr. Louie Co. Group, dyan sa Jollibee Grand Central. Wow! Magandang gabi sa'yo ma'am, nako. Nako, talagang natuwa po ako. Napatibok yung aking puso sabagat yung pagtatrabaho bilang service crew dyan sa Grand Central was the turning point kaya ako bumalik sa pagre-restaurant. Bumalik dahil sabi ko nga sa'yo, lumaki ko sa restaurant talaga literally. No? Magandang gabi sa iyo, Ma'am Maru. I'm happy that you're here. Sana po mag-enjoy kayo at mamihasa na kayong every Tuesday naririto kayo. Si Jake Castro at nasa Las Vegas habang si Maring Tina Castro naman ay nandito sa Pilipinas kasama si Sam at saka si AJ. Si Nestor Cadiz, magandang gabi sa iyo. At si Romel Diaz, ang ganda ng pangalan mo ha. Romel Diaz, magandang gabi sa iyo. Si Nelson Sunyo, magandang gabi sa iyo, Nelson. Ayan po. Yes, natuwa si Ma'am. At si Mary Rose Villa Florida. Sige. Ano nga yung unang tanong ulit, Chris? Sorry ha, na-excite ako kay pagkita ko kay Ma'am Maru eh. Oh. Ramdam ko yung ganadong-ganado ka na talaga for today, Coach. Kasi 90 ano yun, Chris? 1992, if I'm not mistaken. wow. 1992. Yan. Talagang kaya natuwa ako eh. Sige, go ahead. And ang dami First kong question. bagong pangalan, but at the same time, yung mga consistent talaga nating classmates at ka-Tuesday habit,
again, nakakatuwa, 'di ba? Yung para tayong nagre-reunion tuwing Yes, Tuesday. babatiin ka ni Nikki Barido ng maayong gabi. Yan, di ba? Sama yan eh, di ba? So, go ahead, Chris, go ahead. So we talk about yung excellence muna. We talked about kasi 'di ba yung quality and excellence and being consistent. So I'll go into the first part. Ano ba yung mga key practices or systems that can help ensure excellence in both back of house and front of house? Nandun na sa iyong katanungan ng kasagutan, maglagay ka ng sistema. No, maglagay ka ng mga standards, ng mga recipes, everything that will make it easier for your people and even yourself, no, to be consistent, ba? So, sabi nga natin, ang definition natin ng systems dito sa ating tinatawag na P2R or purpose to result sa ating munting G2G company ay sabi natin that systems is defined as making it easier for your people, meaning, di ba, yung mga stakeholders, internal stakeholders, to make the right things happen and get the right things done. Sa madaling salita, right things meaning the standards, consistently and fast. Di ba? It talks about efficiency and consistency. Magpinsan yan yung consistency at saka efficiency. So, lagyan mo ng sistema, no? Let's talk about a simple startup, no? Naggawa ka ng negosyo, nung una, ikaw lang yung gumagawa mismo, 'di ba? So kabisado mo. So for you to be able to, even ikaw, no, maaring meron kang inconsistencies eh. 'Di ba? Mm. Lalo pag tinitigman mo lang, hindi mo sinusukat. So yung proseso ng pagsusukat, paglilista, paggawa ng mga recipes, 'yun ang simula ng paglalagay ng standards and systems sa isang resto negosyo. Napakahalagang step, no? Kasi you have to anticipate that eventually, kung gusto mong lumaki yung resto negosyo mo, somebody else, no, needs to learn, no, yung recipe. So, paano yun? Di malalaman sikreto. Well, sinasabi ko parati yan nung nag-guest ako doon sa mga similar na mga workshops and talks that I've been invited to. May ways and means para for example, yung mga dry ingredients, pwede yung gawin mo pa rin, ikaw pa rin, o kaya yung mga secret aspects ng recipe. Pero, hindi pa pwedeng asahan mo na ikaw parati ang mag-execute. Kasi kung eventually mapapagod ka, magde-day off ka, magbabakasyon ka, di ba? So, lagyan mo ng sistema, recipes, build cards, no, pictures, no, yung mga visual aids. Ito dapat ang itsura ng plating, ito dapat ang itsura sa packaging. Pare-pareho tayo ng ginagamit na packaging, no, at yung standards natin dapat mataas. No, kasi kung gusto nating maging differentiated at high value or with superior value ang ating negosyo, dapat nagmamanifest siya doon sa mga ginagamit nating ingredients, sa mga ginagamit nating materials, no? So in so many words, meron ding isa pang pinsan yung consistency, no? Ay yung tinatawag na quality, no? Mm. Yung quality standards. Kaya magkadikit yan, quality standards. So lalo na pagka yung mga tinatawag nating signature dishes or the items that define your food negosyo or resto negosyo. Kailangan mo talagang lagyan ng sistema, lagyan ng standards, lagyan ng recipes. And pag ginagawa mo naman recipes, meron pang eventually, merong magandang ibubunga yan. Kasi pag may recipes ka, makagawa ka ng costing. So pati yung business aspect, no, na sometimes yun yung nagiging daan para mag-break tayo ng consistency, yung knee-jerk reaction natin na tumaas yung food cost, paguhin natin ng konti. Diba? So when you talk about quality, it also includes yung value equation, also includes portion sizes, diba? Alam natin yung nangyayari sa Chipotle ngayon sa Amerika, diba? That a lot of people are saying na yung portion sizes nila are, no, yung bumababa. Sa Pilipinas, yung issue sa Jollibee, diba? Yung nai-issue yung Jollibee na unfortunately na may mga comments na lumiit na, no. So consistency, it cuts across all the value dimensions o yung mga aspeto ng paano binubuo ng customer yung value. Paano nila dinidefine yung value ng isang produkto or isang experience, more than just the product, is the experience itself. And it also, Chris, just to qualify, no, same goes through with hospitality and service. 'Di ba? Hindi to the point naman na wag maging robotic, but there should be a consistency, a character, no, by which yung isang concept or restaurant should be defined by the hospitality and service that it produces, 'di ba? Yung the way they smile, the way they greet, no, the way uniform standards, no. So again, no, yung mga words na yun, standards and systems.
Yes. Katulad nga nung nasabi natin in the past episodes, Coach, is yung standards and systems is setting up your resto negosyo and the people, the partners inside it for success, 'di ba? We set them up for success. Okay. Setting up people for success, meaning that, hindi mo isasaba, kumbaga isasaalang, dapat isinasaalang-alang mo at hindi mo pinapasa walang bahala. No, you take you consider and you don't take it for granted na, again, ulitin ko, yung ibang tao, no, iba-iba yung method nila. So, you have to make sure that there's a consistency in terms of the ingredients, no? Kaya like for example, sa atin, alam natin to, pero sa mga bagong restaurant, minsan nakakaligtaan to yung approved product list. Mm-mm. 'Di ba? Hindi iba't ibang brand, iba-ibang lasa niyan, lalo yung mga seasoning, spices, no? And eto pa, isa pang magandang pag-usapan yung standards of storage. Yung pag-i-store, lalo seasoning, akala ng iba, seasoning, parating may lasa. Well, pag na-expose ang seasoning sa hangin, pag na-expose ang seasoning sa moisture, nag-iiba lasa niyan. So, yung mga factors about that affects quality, no? Yung mga taga Jollibee, alam yan, no? FSC, Food Service and Cleanliness, yung mga ibang konsepto, iba-iba lang katawagan, pero to the tiniest detail of the temperature by wherein you store your product, no, yung expiration dates, no, yung shelf life, yung preparation guidelines, no, and yung standards for handling, no, lahat 'yan kasama yan, Chris. Particularly, no, lalong pay special attention to cleanliness and health standards, sanitation standards. Yun. Actually, medyo tuhog ko na yung second question natin, Coach. What role does recruitment, coaching, and mentoring play in achieving and maintaining high standards of excellence in your resto negosyo? Isa-isayin natin yung binanggit mo, coaching, mentoring, Coaching, and mentoring. recruitment, coaching, and mentoring. Ang ganda nung mo, no, nung pag-include mo nung recruitment. Kasi if you want to be consistent in terms of quality and, if you want to set excellence as your standards, no. Ulitin ko, if you want to be consistent in terms of executing your standards and you want to set your standards high, no, at excellent level, mas madali kung magre-recruit ka ng tao na naniniwala sa quality kesa yung kukumbinsihin mo pa sa kahalagahan ng quality, no? Recruit people who actually believe and stand for quality rather than trying to teach someone who's really not, not a believer of quality and trying to convert them, no? Parang indoctrinate mo pa, no? Ito, wag pong ma-offend, no? Wag pong ma-offend yung mga tao. I don't mean to be condescending. Ako po, galing naman po ako sa humble beginnings, no? I always emphasize that, no? Yung sarili mong hygiene, no? Mm-mm. Paano ka i-hire sa kusina kung yung hygiene standards mo sa sarili mo lang? Personal hygiene mo, 'di ba? Hindi ka nag-ahit, umattend ka ng interview, yung ngipin mo hindi mo iniayos, no? Hindi ka investment ang ngipin eh. Kasi it's one thing in our body na, well, maraming parts ng ating body, of course, hindi naman napapalitan yan. So, pero yan yung reflection ng hygiene, 'di ba? Ng personal standards mo, yung buhok mo, how you keep it clean, no? Yung amoy mo, no, all of these things, no, parang ang layo naman, coach, no. Sa totoo, yan yung mga tinitingnan ng mga nagre-recruit. Yan yung tinitingnan ng mga naghahanap ng mga tao. Now, and ang payo ko sa mga nagre-resto negosyo, pag hindi malinis sa katawan, mahirap mong turuan ng tungkol sa cleanliness, sanitation, no, and higher standards, no. When you talk about quality, no, you have to ask yung standards ng tao mismo. No, and I think yun yung alignment, Chris, yung values to value, di ba? How can you convert yung no, mahirap magturo ng personal values lalo sa mga may edad na, no, yung ibig sabihin nasa tamang edad na. Kasi dapat yan natutunan yan nung sa bahay, nasa eskwelahan, no? And somewhere else, no, yung mga environmental factors, no, yung ating natutunan. Kaya nga, di ba sinasabi natin when we recruit people, titingnan na natin kagad yung mga bagay na hindi natin kontrolado or yung mahihirapan tayong baguhin. No, mahirap magbago kasi it's an investment in time and effort. No? Now, continuing on, so nakapag-recruit ka ng tama at mga naaangkop ng mga tao na naniniwala sa quality, mayroong pagpapahalaga, mataas din yung standard nila sa sarili nila, standards nila sa sarili nila, no? Well, punctuality, discipline is another indicator, di ba? Parati natin sinasabi yan, yung mga disiplinadong tao, ano yan, indicator yan ng pagpapahalaga sa consistency saka sa quality. Well, moving forward, ganun din naman pagdating mo sa people development, sa coaching, sa mentoring.
mas maikli yung ano no? Mas maikli yung oras na gugugulin mo sa coaching and mentoring pag yung hinirecruit mo ay wala na kayong pinagdedebatihan tungkol sa why. Why do we have to be clean? Why do we have to be organized in the restaurant? Why do we have to uphold the higher standards? Why do we have to use the right ingredients? Why do we have to stick with the standards? Hindi tayo nagdi-deviate, and hindi natin kino-compromise, no? And yung why, pag naintindihan yung madali yung how. No? So yung mga tao nakakaintindi ng why. So I guess in essence, in summary rather, no, if you invest a lot of time in recruiting the right partners, no, the right employees, the even yung mga interns lang di ba? Yung trainees, yung pang nakakatawa ako pag naglalagay ng nameplate pero nakasulat trainee, di ba? So, well, if you invest in the right people, no, if you recruit the right people, mas madali, mas nagkakaintindihan ko kasi pareho na kayo ng frequency pagdating dun sa whys, no? So the house will be easier to coach and mentor. Yes. I'm a firm believer din kasi coach na tama yung sinabi mo, and I'd like to add on that is if how you do one thing is how you do everything, 'di ba? Yesterday. So yung Agree. personal standards natin is that hindi yan nabibigay sa iyo, hindi yan natuturo eh. So yung how you present yourself, hygiene, demeanor, how you yung pati yung clothing natin, 'di ba? How you dress up for an interview, it's all tugmayan or tahi-tahiyan dun sa work ethic and dun sa Even standard. Chris, even the way you communicate, the choice of words, your demeanor, nagre-reflect yan ng standards mo sa sarili mo di ba? So, yung mga interviewers o yung mga employers, yung mga resto negosyantes na matalas, makakapture yan. No, gaya halimbawa nitong si si Vincent Blanco na nakatrabaho ko rin ng matagal. Magandang gabi si Vince. Si Xander Abad, magandang gabi po. Yeye, magandang gabi. Si Alberto Henson. At si GM Brian Masigan na gusto kong i-congratulate sapagkat nanalo po kami last Friday. No? Maraming salamat sa iyong leadership, GM Brian Masigan, sa Team XO. Yan, XO, yung restaurant. No? XO 46. No? Sila yung may-ari niyan. So, yan ang aming sponsor ng aming team. Good luck sa ating game on Friday. Si Weng Aguila, ako si Weng Aguila narito rin. No? Christopher Laloma, tama ka Chris, parang reunion Christopher Laloma, Latel T. Magandang gabi sa iyo. Si Glenjor Bulanhagi, ito madalas din tong manood. Si Nur Ain KJ, magandang gabi sa iyo. At syempre pa si Selwyn Alvarez, good evening sa iyo. Si Ann Dalmasio Reyes, magandang gabi po. Wilkins Lagmay, ito parang napakalinis ng kanyang pangalan, no? Wilkins, parang distilled. Wilkins Lagmay, magandang gabi sa iyo. Joke lang baka ma-offend ka. Jeremy Sumagaysay, magandang gabi po. Si Elmo at si Sheila May Rodriguez ay nanonood rin. Yon. Katulad ng pagiging consistent ng ating mga ka-Tuesday habit. O, di ba? May segue. Can you discuss the impact of consistency in customer experience on building customer loyalty and brand trust? O, di ba? Pang Miss Universe talaga. Well, the way I would answer that question is from the perspective of the customer. When I coach about hospitality and service, I always approach it from the perspective of the customer para mas maging simpleng maintindihan. Kung ikaw ang customer, di ba, would you like your experience to be consistent? And what type of consistency? Baka naman consistently bad, di ba? So, syempre, kung ikaw yung customer, consistently of high quality, consistently pleasing, consistently makes you happy, di ba? And all of these good and positive things that will make you eager to come back and excited to share your experience with others. Dalawang parameter yon, no? Yung parameters yung sinabi ko. Number one, ikaw mismo na naging eager to come back, no? Yung hindi ka pa nakakatapos kumain, iniisip mo na kung kailan uli babalik. And then, secondly, yung excited kang i-share yung magandang experience mo sa iba. Kasi when you talk about restaurants, no? Hindi na po biro ang ginagastos sa restaurants ngayon. Kahit sa fast food chain, pansinin nyo. Diba? Sa fast food chain, magugulat ka, naka 300, 200 ka, ikaw lang mag-isa. No, nung araw, below 100 yan. No? Although may mga value meals, no, savers, etc. Well, it's a different experience altogether. Diba? Iba pa rin yung experience na talagang gusto mo. Mabubusog ka, quality yung nakain mo. No? Hindi yung pampuno lang ng tiyan. No? So, to answer your question, no, consistency is very important because it talks about respecting your people, yung
yung hard-earned money ng ating mga customers na pinili nilang gastusin yung pera nila sa ating resto negosyo. So ang pagpapahalaga natin dapat is to deliver. Like, be honest, some would say meet the standards, but I would always say exceed the standards. Put in something extra, no, a smile, as extra mindful hospitality and service, table visits as mentioned earlier, bringing them to the door and saying goodbye to them with a pleasant invitation to come back again. But more importantly, yung fundamentals ng ipinunta nila, no, wag mong violate yung commitment mo sa yung basics, no, yung pagkain, yung great food, no, yung ice cold beverages, napapagsawalang bahala madalas yung drinks, eh. Diba? Mm-mm. Drinks lang yan, but it has to be on, up to standard yung mga drinks, no. Ice cold kung ice cold, di ba, lahat ng garnishes, no. And you have to remember, no, ang mga drinks ang dahil parang salad yan, hindi niluluto. So prone yan sa mga sa mga sanitation defects, no. So maging maingat tayo sa pag-handle ng mga drinks, lalo may mga garnishes, no. And when we deliver all of these things to our customers, no, look at it from their perspective, 'di ba? Pag nauuhaw ang tao, pag pagod sa paglalakad sa mall, 'di ba? And all of this ability that you can put yourself in the shoes of the customer, yan yung magdadala sa iyo sa tagumpay. Sapagkat, you are anticipating, okay, how will this make them feel? Now, how will this, enhance their experience? Now, bumalik tayo ron sa sincerity, sa genuineness of your intent, di ba? Kung tuno na intention mo talaga is maging maganda experience ng customer for them to be eager to come back, excited to share the experience with others, lahat ng detalye titingnan mo, no? Yung air, yung ambient temperature sa restaurant mo, yung bawat ilalim ng lamesa na chine-check ni Ma'am Maru dati bago kami pauwiin, no? Napakahigpit niya ni Ma'am. Pag closing yan, tuwan-tuwa ako kasi natututo ka ng attention to detail, flashlighting niya yung ilalim ng mga lamesa. And ngayon, nadadala ko pa yung ganung attention to detail, eh. Maraming salamat to details, no? Maraming salamat sa aking mga managers, no? Throughout the years, no? Through the years. So bago ko tuluyang maluha, itutuloy ko yung pagsagot sa tanong mo. So yung kahalagahan ng consistency actually is may kaugnayan sa dependability, no? Kasi maaasahan ba kita na hindi mo sasayangin yung perang gagastusin ko sa resto negosyo mo, at matutuwa ba ako, no? To the point na yun nga sabi ko kanina na may excite akong bumalik ulit, no? Kasi sa konteksto ng hindi ulitin ko, hindi na po biro ngayon ang kumain sa restaurant. Ako na, lalo sa isang medyo may edad ng taong katulad ko na inabot yung mga nung araw, no? Yung mga kwentong nung araw kung magkano yung bill ng isang pamilya nung araw. Ngayon po, mahirap na po pagkasyahin yung 1,000 sa pamilya ng 4. Di ba? So pahalagahan natin, no? It boils down to our intent to, to respect and again, no? To appreciate truly kung ano yung ginastos, no? Kasi 3 words, no, gagamitin natin. Consistency, dependability, papunta yan sa trust, no? Para mag-gain mo yung trust, no? Yung mga nagtataka na dati, ang lakas namin, biglang kumonti yung tao. Let's, do a root cause analysis. Ano bang mga commitments yung na-break mo? Kasi consistency is a commitment. Diba? To be consistently great, to be consistently excellent requires a lot of work. So it requires a sincere and genuine commitment from your part as a resto negosyante. Na hindi pwede na. Araw-araw, we will uphold excellence as our standard. And if we fail, no, we will make it a point na makakabawi kami, na magko-communicate kami sa customers namin, aalamin namin kung kamusta yung experience nila, and we are sincerely we have a sincere intent to, kung mayroong hindi sila nagustuhan, to make it right, di ba? What do you think, Chris? Actually, coach, mabigat sa akin yung term na yan yung brand trust, 'di ba? Ang sinasabi kasi ng based on the studies daw. This is based from Kantar studies. There's no such thing as brand loyalty sa ating market ngayon. Kasi nga malikot ang market 'di ba? May social media, mayroong tayong nakikita na maraming hype and everything. But what is possible is brand trust. And lagi ko tong actually pinag-uusapan when I hold workshops. Because yung brand trust na yan, lagi kong ang perfect analogy for me is yung manliligaw, 'di ba? Yung parang merong nanliligaw sa'yo. Hindi naman yan sasagutin first day mo palang nakita mo palang nagwapo, sinagot mo na. Mm. Mm, mm, mm. Built over time.
yung trust na yun is built over time for being consistent and for always showing up in an excellent manner, 'di ba? Best foot forward tayo consistently. So doon ko laging kino-compare 'yan. Meron akong highlight dito actually, coach, dahil ang ganda nung key points natin. And one of the things that I also saw from one of our store visits, i-shout out ko na ang mga tao from our Buffalo Wings and Things, SM San Mateo. Dahil nandun sa whiteboard nila, dun sa back of house, ang nakalagay, how do you want your customer to feel today? Wow, nakaka-touch naman, mabuhay kayo. Napaluha naman ako doon sapagkat yan parati kong binabanggit sa lahat pag, when you talk about hospitality and service, kahit across other industries na imbitahan ako, it all begins with that question, how do you want to make your customers feel today? Di ba? Sa pagngiti mo, sa pag-invite mo siya, paglilinis mo ng tindahan mo, isa po sa pinakamalinis na tindahan namin yung San Mateo, and talagang ang uhusay ng mga bata dyan. No, alam mo sa dulo niyan ang makikinabang kayo, no? Mm. Ang makikinabang kayo. Matagal na po ako sa industriya at yung natutunan ko sa mga managers na talagang tinuruan ako about quality, about excellence, yun po yung mga pinahalagahan ko. Kaya po siguro napagpala rin tayo na magkaroon ng sariling restaurant at kahit papaano magtagumpay sapagkat yung disiplina about excellence is na ibahagi sa akin eh. Tama yung mga taga San Mateo, taga North EDSA, di ba? SM North EDSA, mga ano yan. Talagang committed. And yan yung patunay, no? Na you can turn around, turn things around through leadership. No, hindi Yeah. lang management, but more importantly, yung commitment ng leader ng tindahan na hindi, ito ang standard natin. Ito ang standard ng kumpanya. Tandaan mo, kung gusto mong umasenso sa buhay, tayo-tayo lang naman na nag-uusap, sasabihin ko na sa inyo yung sikreto. Kung ito yung standard ng kumpanya pinagtatrabahuhan mo, taasan mo dun yung standard mo. No, mas mataas pa sa standard ng kumpanya. Ang standard mo, and garantisado, aasenso ka sa buhay. Hindi man sa kumpanyang yon, pero dala-dala mo yung mataas na standard kahit saan ka pumunta. No, darating yung pagkakataon, the opportunity and your preparation and your commitment will meet that perfect opportunity para mag-succeed ka. Yun. Pupunta naman ako sa next question natin dahil dire-diretso na to, coach, magkakatahi naman. How can restaurants effectively monitor and measure yung quality to identify areas for improvement? Dahil technical yung tanong mo, technical yung sagot ko, babatiin ko muna. No, kumalma muna tayo sapagkat nandito na si Boss Jay Salonga ng Ayun. Kalma. Ayun, si Boss Jay Salonga at kasama niya si Sharon Librando, nandirito na rin. Si Victor Tan, nandirito na rin. No? Ang hirap sigurong kumuha ng NBI nito si Victor Tan. No? Talagang maraming hits. No? Si Louie Nalyasang at si Brian Elia, si Daryl James. Ayun din, si Daryl James. Jairus Dua, si Sheila May, nabati na natin kanina. So kalma lang tayo sapagkat nandito na si Boss Jay Salonga. So when you talk about, babalik tayo sa answer ko sa question number 1, lalagyan mo rin ng sistema. Like for example, no, kahapon may isang araw may kakwentuhan ako about from another industry, no? From gasoline stations. Even sa gasoline stations, ginagawa nila yan, no? Kasi may isang gas station akong paborito, no? Huwag natin banggitin kasi hindi naman ako sponsor, hindi naman ako endorser noon, no? Pero tawag na natin siya sa sikretong pangalang Shell, no? Parang Mapasin, na, coach, nating gawing sponsor, 'di ba? Malapit na. uh, mapasin mo, iba yung level ng service, di ba? Most of their gas stations. And ang sikreto nila, yung mga mystery customers nila. Merong naglalagay ng gano'n, mystery customer system, merong naglalagay ng mga customer surveys, no? Of course, napag-usapan natin kanina, yung 100% table visits, checkbox, no? Uh, yung meron yung mga matitindi talaga, naglalagay ng CCTV sa tindahan, no? Talagang ano na yun, no? Talagang nakamonitor na, pwede mo nang tingnan. But ang dulo ng lahat, no? Ako, ang pinaka number 1 factor is the standard of the leader. No? Kasi for example, lalo kung may multiple branches ka, yung standard ng owner, paano nyo nakakascade yung standard na yon sa mga leaders ng bawat tindahan? Kasi ultimately, ang masusunod yung standard ng leader. Tama? No, kahit gaano ka gusto nung may-ari, no? Imagine mo yung may-ari ng Jollibee, hindi naman niya libo-libo na yung tindahan, 'di ba? So, ganyan din yung may-ari ng lalo yung may-ari ng McDonald's across the world, 'di ba? Daang libo na yung tindahan. So, hindi naman yata. Hindi ko alam.
no? Hindi ko matandaan yung exact number, but imagine that, no? So pupunta tayo ron sa ano, Chris, kasi yung magic word, no? Yung culture, di ba? Mm. Yung pag-build ng isang, pag-establish ng isang kultura na talagang mayroong pagpapahalaga, no? Sa quality, sa consistency, no? At saka sa excellence, no? Yung tatlong bagay na yun. Quality, consistency, and excellence, no? Being consistent about your quality standards, no? Being not only consistent but committed to both, no? Yung quality and excellence, no? It's very hard in a difficult business environment, but yun talaga proven time and again, kahit anong krisis ang dumating, yung mga restaurants na nag-stay, yung mga negosyo na nagtathrive, yung mga hindi nag-knee-jerk, no? Hindi nag-panic, hindi nagkompromiso pagdating dun sa tatlong aspeto na yan. Quality, excellence, and consistency. Yun. Alam mo yung sagot sa lahat ng tanong natin, Coach, is actually nandun sa title lang ng ating episode, di ba? Tama, tama. How does the pursuit of excellence contribute to a restaurant's longevity and differentiation in a competitive market? Actually, yun yung holy grail, no? If you are known for your quality, diba? Like ano, let's talk about something that's very easy to relate to, di ba? Yung quality never goes out of style. Ang ganda nung tagline na yun, na naimbento na yun, ano? And alam natin kung ano yun, Levi's, di ba? Uh, especially during crisis where people are really very careful kung saan nila gagastusin yung pera nila. Pipiliin ng tao quality. Di ba? Kasi yung quality, like, let's talk about, in terms of restaurants. When you talk about quality, safety. Diba? Yung nagpapahalaga sa quality. So I cannot risk na magkaroon ako ng food poisoning. No, I cannot risk na magkaroon ng sakit yung mga anak ko dahil kumain kami sa gantong restaurant. No? Trustworthiness is another thing that we talked about earlier, and I'd like to bring it back. No? All of these things that people see visually, what they smell, what they see, what they feel when they walk into their restaurant. Kaya importante yung frontliners Kasi bago mabigyan ng pagkakataon yung mga kusinero na magpakain ng customer, magde-decide yung yung mga customer doon sa pintuan Initian ba ako, naging inviting ba sila? So all of these things put together, ang sinasabi natin, uh, it requires again the answer to question number one, which is um, putting in the standards and systems. Number two, recruiting the right people. Recruiting the right people, dapat ma-define mo muna yung ano yung right, no? Right meaning aligned in terms of values. Aligned in terms of two things, no? Two standards. Moral standards and quality standards, no? Yung values and then yung value. Diba? Marami yung pinag-uusapan yan, Chris, na character and competence. Parang Stephen Covey, di ba? Na trust matrix. So, when you recruit the right people, again, no, coaching, mentoring, and developing people will be easier. So, and then, yung pagkakaroon ng multiplier effect, ma-achieve mo yun, Chris, by developing leadership within your organization. Kasi yung quality is arguable to. No? Some will say, kaya nga quality management systems Kasi management yan. Well, you can manage quality, but ultimately, I'm telling you, it's a people thing. No? So when it's a people dimension, I would always argue, and you can argue 24/7, and I will stand by my principle. When it's about people, it's about leadership. Because yung principle of quality, yung core values of commitment to excellence, ano yan It's a people principle. Dinidesisyonan ng tao yan. Sabi nga, 'di ba? Hindi ko alam kung sino I hope I don't get no. Kumaga blame for not having the proper quote niyan. Hindi ko lang maalala kung sino nagsabi that when you talk about quality, no? Quality is a decision, diba? Excellence is a decision. Excellence is a choice. Hindi siya something that would come to everyone. And it is not about compliance. Kasi kung compliance lang yan, eventually bababa ang compliance, no? Mangangawit, no? Mapapagod kasi hindi nauunawaan. Ugnay natin, ito yung pinakamahalagang aspeto ng sagot, hindi kasi naunawaan yung why. Ano ba yung purpose? Bakit kinreate tong standard na to? And pag hindi natin kayang ipaliwanag, may doubt sa isip ng tao, basta sundin na lang natin yung standard. Yan yung standard Kailangan it should be a culture within your restaurant negosyo that talks about the whys of the standards, di ba?
Kasi pagka naintindihan ng tao na malinaw yung why, madali nilang susundin kasi, okay, naintindihan ko, it makes sense, number one, it's the right thing to do, and number two, yung purpose is aligned with my own personal purpose. Hindi yung pinahihirapan nyo lang kami, no? So doon tayo pupunta. I think it's segueing to your next question na even yung pagpo-provide ng mga tamang equipment, mga tamang tools, no? It talks about the sincerity of the owner na i-uphold yung standard. Eh. Kasi di mo naman pwedeng i-compel yung mga tao mo to uphold the standard and then you're not setting them up for success. You're not giving them the right tools, no? Ayaw mong bumili ng kapalit ng mga spatulas, ng mga scoopers, ng mga knives, di ba? So, yung equipment ayaw ipaayo. So, make it easy for your people to make the right things happen, get the right things done consistently and fast. Yes. I'd like to build up on that, Coach, kasi I read this article actually with the emergence of AI, everything being automated, ganyan. But actually, automation is actually stems from people not wanting to risk anything for human error. Kaya 'di ba sa mga factories ganyan, ang sagot nila is i-automate natin, 'di ba? I-automate natin yung mga kailangan nating gawin. So, that's one of the things na nakita ko. But what we failed to realize talaga is yung resto negosyo or yung restaurant business, it's a people's business. Kaya kahit anong automation yan, we still look for that genuine human connection. And we must realize that we're not just providing food, we're providing experience eh, 'di ba? Kaya yung quality, kasama dyan yung experiential. Lagi natin sinasabi niyan, dining out is an emotional experience for people. So, yung, when we talk about quality, yung excellence, yung standards natin for excellence and consistency, it doesn't talk about lang yung food that we provide, but at the same time, the whole experience that we're providing our customers. Yeah, you talk about customer's experience, dapat unahin mo muna yung employee experience. And again, no, yung pag-uusapan na natin na-open mo na yung topic, parating na yung AI, parating yung robots. And in some kitchens na in the US, in some parts of Asia, and in Europe, gumagamit na sila ng robots. No? So may consistency yan. Siyempre, kung ano yung calibration ng ano, no, nung pagproportion ng ingredient, mas consistent yan. But, tama ka eh, meron pa rin human aspect, di ba? Kasi, hindi naman yan yung tipong ano, no, yung the whole entirety of the experience. Pag naging ganun na lang na robot na lang yung kasama natin, then it's a totally different dining dimension na yun. Iba na yun, eh, no? But right now, in this current world and age, no, I mean, we still have to incorporate, no, yung ano yung pwedeng idagdag ng human factor dun sa kagandahan ng ikagaganda rather ng experience. Yes. Yung ano yan, coach, talaga yung values mo, 'di ba? Translated into a tangible value for our Yes. Magma-manifest kung ano yung pagkatao mo dun sa ginagawa mo. No? Even in Japan, when you go there, di ba, ang daming, if there's one place na talagang amazed and have access to robots, pero bakit sila nag-i-insist pa rin dun sa mga human elements of the dining experience? Kasi nga, merong hinahanap na emotional connection yung tao pag nagda-dine out sila. And that we should be aware of. And we can actually systemize that. Sa front of the house kasi hindi kailangan, baliktad, hindi kailangan robotic, hindi kailangan paulit-ulit, no? Para hindi ma-question yung sincerity and genuineness, no? So, it's a different dimension. Sa kusina, quality requires consistency, but at the same time, it requires a lot of, attention to details and standards, which are actually human decisions that is being made every day. Yes. Na-segue na natin to kanina, coach, yung last question ko. But how important is feedback both from internal customers or yung mga store partners natin and external customers in maintaining and improving quality standards? Well, ang one phrase answer ko dyan would be yung continuous improvement. Ano? Two terms, one phrase, no? Continuous improvement or Kaizen, sabi ng mga Hapon. Hindi mo ma-achieve yung continuous improvement kung hindi ka nag-involve ng tao. No, those who are on the ground, those who are facing the customers, those who are getting feedback directly from them, very important. No? You don't decide from the ivory tower. You don't operate the restaurant from the home office. You don't make decisions from the home office. That's a very dangerous thing to do, no? Para sa mga executives ng mga restaurant chains o mga restaurant brands. No? You have to get in touch with people, be in the store, observe yourself. No? Ikaw mismo, punta ka. No? Listen to your customers, engage with them. No? Yung powerful word. No? Word, sorry, no? Yung rather.
engagement. Engage your internal customers, engage your paying customers, listen to them, no, with that engagement comes yung wealth of information and experiences that will help you create yung top insights that will help the company decide towards, improving yung experience ng internal customers at ng yung mga empleyado at saka ng paying customers. Yes. Ang ganda nung ano natin, Coach, ang ganda nung ating diskusyon. And ang nakikita ko actually nakabukas din yung ano ko, ang ganda nung engagement ng ating mga ka-classmates. Yes, tuntua sila, no, na yung ating topic is very relatable. I'm sure nagsusulat sila sa kanilang mga mahiwagang notebook. Si Bongbong Alfonso, si R.A. Perez, si Eileen Samson, si Cesar Acuña, si Jed Ilado, si Emil Patayon, no, at si Lemuel Tupas, no, si Franz Villamor, si Bong Giking, sorry, Philadima Formentera, si Jennifer Pascua Castil, at si PJ Veloso ay nanonood. Maraming salamat po at sana po nag-enjoy kayo sa ating discussion. Si Ann Realin Dalmasio Reyes nandirito rin. So, dami po nating viewers consistent from the start of our broadcast nung 8:25, no, at hindi natin patatagalin kasi I'm sure marami ring sumusubaybay sa ating mga atleta sa ongoing Paris Olympics, no? At pagpanalangin po natin sila, no? Kapag uwi tayo ng gintong medalya at more importantly maging safe sila, no, sa kanilang Paris adventure. So si Dexter Lidina, na aking classmate mula sa Notre Dame of Greater Manila, ay narito rin po. Sige, Chris. Okay, sige Coach. Sa ending talaga ang ating resto quote for the week. Ayan. Motivation gets you going, but discipline keeps you growing. Ang galing nun, ano? Mahusay talaga to si John Maxwell, ano? As a leader, no? And as a motivator, ni motivator, inspirational speaker, no? Motivation gets you going, but discipline keeps you growing. That's the law of consistency, no? Yung consistency, inugnay niya sa disiplina. Kaya gusto ko yan eh. Yung having that discipline to build cadence. Yan, magandang word yan. Paborito ko yan eh. Yung cadence and rhythm, di ba? Yung productive cadence and rhythm. Na makikita, and then yung mga consistent na tao kasi nakikita nila yung importansya ng pagiging intentional ng iyong aksyon at yung desisyon. Pinagplanuhan, pinag-isipan, in-execute with discipline. So makikita mo doon nagmumula yung productive flow na tinatawag. So mula yan sa isa sa ating paboritong leadership mentors and coach, si John C. Maxwell. Paalam na po tayo sa ating mga kaklase. Miss Chris? Maraming salamat. But again, to drive lang yung buong topic natin, it's about yung personal standards talaga natin. Yung finlash natin na resto quote, di ba? I think lagi ko naririnig sa inyo to, Coach, na there's no such thing as self-discipline, di ba? Kasi discipline should be within yourself talaga. Hindi yan binibigay sa iyo ng ibang tao. Kasi pag binigay yan ng ibang tao, that's not disciplines, that's just obedience. Obedience and compliance. So yung personal standards natin, it will actually dictate yung ano natin yung future natin, 'di ba? Or yung results that we will have, not just in our resto negosyo, but at the same time sa lahat ng ginagawa natin. We talked about personal standards in terms of hygiene, we talked about personal standards in terms of minsan kahit ito health and fitness, 'di ba? Doon mo din makikita yan because yung discipline na yan nakikita natin in all aspects of life, not just in work. Totoo yun, Chris. Napakaganda. Maraming salamat at iniugnay mo siya, no? Doon sa buhay in general because, our commitment to excellence, our attention and attention to quality and our efforts to be consistent, hindi po yan masasawalang bahala. Magbubunga po yan. So, wag po tayong mapapagod na maging consistent, na mag-uphold ng quality at mag-commit, no, sa mataas na standard ng excellence. Hindi lang sa ating trabaho, hindi lang sa ating negosyo, but more importantly sa ating personal life, di ba? So sabi nga nila, yung definition ng, naniniwala ako, ang definition ng leadership is that you are setting a high standard for yourself and then others are influenced by your example.
So with that, nagpapaalam po kami. Isang Tuesday ng gabi na naman po ang ating pinagsamahan, pinagtulungan na makumpleto. Episode 181 na po tayo. Hindi ako nakakapaniwala minsan pero kasama po namin kayo. Kasi kung di po kayo nanonood, ay wala na po. No? Matagal na po tayong hindi nagpatuloy. Marami po sa mga kasabayan natin mga webinars, tinigil na nila nung natapos yung pandemya, pero tayo po naniniwala for as long as as long as we can, no, para as long as nandyan kayo to be our classmates, papagpatuloy po natin, no. Papagpatuloy natin ang pagko-coach and share. So special thank you lang po sa mga behind the scenes, Miss Bianca Lagdameo, si Miss Cheryl Gose, si White Pineda, si Sark, no, si Sark Varona, si Juan Rosion, ang ating editor ng mga TikTok videos natin. At lahat po ng si Coach Donald, no, at lahat ng mga tumutulong, nag-guest, co-host, no, maraming salamat po. Episode 181 is a wrap. Patuloy po tayong mag-coach and share. Salamat po. God bless.